Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya tumayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-25 linggo sa karaniwang panahon. At sa magang ito ating narinig ang pagtawag sa mga alagad upang isugo sa kanilang mga gawain na para sa mga nakalipas, lagi nilang kasama si Jesus sa pagpapagaling ng mga may sakit, sa pagpapalayas ng mga demonyo o masasamang espiritu. So pinakita ito ni Jesus sa kanila. So ngayon, sila naman ang sinusugo. Sila lang. No? Kumbaga, binibigyan na ng pagkakataon ni Jesus na gawin naman nila ito nang hindi nila kasama physically si Jesus. Pero makakasama nila si Jesus kung sila po ay mananatiling sumusunod at lalong-lalo na nagtitiwala kay Jesus. Ang kanilang gawain ay isang malinaw na hindi lang gawain nila, kundi nakikiisa sila sa gawain ni Jesus. Pero bago sila isinugo, huwag nating kalimutan na sila po ay binigyan muna ng kakayahan at kapangyarihan para gawin ang mga nagagawa ni Jesus. Binigyan muna bago pa pinagbilinan kung ano at paano nila ito gagawin sa kanilang paglalakbay. So hindi, kumbaga kung tayo ay bahagi nito, hindi sa kadalasan kasi kapag may pinapagawa sa atin, may binibigay na task, ang una nating nakikita ay yung pagrereklamo sa mga bagay na inaakala nating wala. Na hindi natin magagawa itong mga ipinapagawa sa atin kasi wala tayo. Either wala tayong pera, wala tayong damit, wala tayong pagkain, wala tayong kung anuman na siyang nagiging hadlang tuloy para sumunod tayo kay Jesus. Tandaan natin ulit, no? Umpisa pa lang, bago pa isinugo, ay pinagkalooban na sila ni Jesus ng kakayahan, ng kapangyarihan. At itong kapangyarihan ito o kakayahan, sapat na iyan para hindi problemahin yung mga kakailanganin mo na hindi naman dapat. Minsan kasi mas nauuna yung pag-aalala natin kaysa doon sa pagsunod. Yung maganda po, no, itong panalangin din dito sa aklat ng Kawikaan. Ang panalangin niya, sabi, inihiling ko 2 bagay lang bago ako mamatay. Habang sinusunod, no, habang ginagawa ang kanyang misyon, 2 bagay, sabi niya, huwag siyang hayaan maging sinungaling. Pangalawa ay yung huwag siyang payamanin o pahirapin. Kasi ano ba nangyayari? Kapag ang isang tao yumayaman, pati ang Diyos kini-question. Kapag siya naman ay naghihirap, ang Diyos ay kanyang
pinagre-rebeldihan. O kaya kapag sabi niya dito, no, kung maghirap ako, baka matuto akong magnakaw at lapastanganin kita. O kailangan tayo, no, sikapin natin, nakafocus tayo, nakatuon tayo sa kung ano ang ating misyon. Sa mga alagad, at marahil sa atin din, anuman ang ating propesyon, anuman ang ating pinaglilingkuran sa atin pong larangan, manatili tayong sumusunod na may pagtitiwala sa Diyos. Amen?